Give God a clap offering. Can we shout together, God? Shout together, God! You make all things new! You make all things new! Praise you, Jesus. You are good and faithful. Wow, what a day to worship. Amen? Can we just give God a clap offering ulit? God is good. He truly makes all things new. And today, yes, we're ending our ongoing series natin, pero God is always making all things new. Amen? And today is our Talk 6, Under One Roof. Pakiulit, Under One Roof. And it's so good that God always makes things new because when something ends, something new begins. Amen? Diba? Pakitingin katabi, mukhang fresh na fresh yung katabi, mukhang new na new. Diba? And it's always so good that we get to surrender everything to the Lord. Hindi lang tuwing Sunday, pero from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Amen? But let's declare today God's goodness in our life as we pray our favorite prayer here at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Together we pray with arms open wide, with conviction. Today I receive abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim God's servant and I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Can we give God a clap offering? Thank you, Jesus. You are so good and you are faithful and true. And today's one big message is this. Unang-una, our talk today is Man's Tower, God's Throne. Pakiulit, Man's Tower, God's Throne. Kasi pag-usapan natin today is about the Tower of Babel. And our one big message is this. Are you ready? Say, I'm ready. Stop building your tower and start building God's throne. That's why man's tower and God's throne. Baka kasi sanay tayo na nag-build ng tower natin, ng sarili natin. Tama po ba? At ganun tayo. We're like that most of the time. But God is telling us, stop building your own tower and start building my throne in your life. No? Yung Tower of Babel, konting historical background lang, no? Kasi ito ay talagang nagtinayo nung nasa lumang tipan sa Genesis. Yung mga tao kasi dati, sa dami-dami mga tao that time, they were all speaking one language. One nation sila. One language, one nation. At nagtayo sila ng napakataas na isang tower. And that's the Tower of Babel. Pero we know the story. Kung alam niyo yung story, and we're going to talk about that today, is dahil nagtayo sila ng tower kasi ang purpose nila is to go against God's reign. Anong ginawa ng Diyos? Ask me what? Na-divide sila. Ang ginawa ng Diyos, iba't ibang lingwahe, diba? Iba't ibang nation, pinag-distribute na sila. They were diverse because they wanted to stand up against God. Akala nila, kaya nila, sige Lord, kaya ka namin. But what's the comparison? Bakit dati sa Tower of Babel, ganun ang nangyayari? Pero sa daming mga world towers today, no? Sa daming world towers, ito na, makita natin yung picture, no? Ang daming mga towers ngayon. Meron Taipei 101. Sino dito nakapunta sa Taipei 101? 101. Nadami, sana all. Okay. May CITIC Tower. Meron Tianjin CTF Finance Center. May Guangzhou CTF Finance Tower. Ang dami. World Trade Center sa New York. Lotte World Tower. May Ping An Finance Center. May Macau Royal Clock Tower na sa Saudi Arabia. May Shanghai Tower sa China. At ang pinakamataas ngayon, Burj Khalifa. Sino dito nakapunta sa Burj Khalifa? Ay, wow! Sige, sana all, no? That's the dream, no? Makapunta tayo sa mga ganito. Doon tayo nagpa-picture-picture, nagsa-selfie. At sabi daw, may tinatayong silang Jeddah Tower ngayon. Na ang balak nila tong Jeddah Tower na to is to beat and to overthrow Burj Khalifa. Is set to be the tallest at the world. 1,000 meters worth 252 floors. Ginagawa pa. At
Sabi daw, matatapos by 2029, no? And hopefully, makapunta tayong lahat dyan. Gusto niyo pa ba yun? Talagang, kita-kits tayo ha, 2029. Pero why am I mentioning all these tall buildings and all these tall towers? It's nothing wrong sa pagtayo ng mga skyscrapers and towers. Nothing wrong, especially pag nagpo-progress ng isang bansa. But it's the spirit behind building that tower. It's the heart behind building that tower. Okay lang siguro sa mga Babylonians na magtayo sila ng tower. Pero ang puso nila, ang purpose nila, ang rason nila, bakit nila tinayo nila yung tower, is to go against God. Na i-prove nila na kaya nilang itopple ang Diyos. Today, dear friends, this is our prayer that God will pull down the Tower of Babylon in our hearts. Amen? Can we pray this prayer? Can you put your hand over your chest and pray with me as you see it on the screen? Sabay-sabay. Father, I reject the arrogance and selfishness of Babylon. I build your throne in my family, in our spiritual family, through the humility and selflessness of Jesus working through me. Amen. We lift up our hands and we sing and serenade to God's word. Thy word, O God. Thy word. Nung ginawa tayo ng Diyos, nung ginawa niya si Adan at Eva in Genesis, may isang mission ng Panginoon para sa kanila at para sa atin. And this is Genesis chapter 1:28. Ang sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Pero habang tumatagal, alam niyo yung istorya kung ano nangyari sa humanity, sa mga tao, naging pasaway, nagkasala. And in Genesis 6:11, ito, nakita na ng Diyos. Now God saw that the earth had been corrupt and was filled with violence. At hindi pa tapos yan. In fact, tuloy-tuloy lang. Yung mga tao, they still continued in their evil ways. And this is when nagsama-sama sila sa isang lugar at yan ang Babylon. Genesis 11:4. Then they said, yung mga tao come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves. Oh, di ba? Napaka-proud, di ba? Kami ang gumawa nito. This is ours. Atin natin to. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Pero, syempre, pag narinig natin ito, parang okay lang. Sige, nagtayo naman sila. Progress naman yun, di ba? Pero, nung time na yon, kung ikaw isang Israelita at binabasa mo yung lumang tipan, you already know kung anong ibig sabihin nito. Kasi, as a believer, alam natin that ang throne ni Lord ay nasa langit. Ang throne ng Panginoon ay nasa langit. Amen? And yung lupa, ito, yung earth, ay yung kanyang footstool. So the sky was God's throne. And man wanted to take over. Kumbaga, it was a coup against God. Parang nagkudeta ang mga tao noon. Does it ring a bell? Is it still happening today? Diba? Pakitingin ko tabi. Mukhang gusto magkudeta yung katabi mo kay Lord. Parang gusto ka na mag-rebel. Minsan ganun tayo, aminin natin. Lord, tama na, ayoko na. Parang move aside. Gusto ko ako. Gusto ko yung agenda ko. Kahit hindi natin sinasabi, pero in our mind, we think that way. We tend to put God aside. No? But Isaiah 66 chapter 1 says, ito, inuulit ni Prophet Isaiah, this is what the Lord says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Yes, the Lord has His throne in heaven and His footstool here on earth. Pero ang kanyang tahanan, alam niyo kung saan? Ask me saan. Ask me where. Dito, sa puso mo. Nasa puso natin. Pakisabi sa katabi, yung pala. Ang tahanan ng Diyos dapat nasa puso natin. Yung mga tao kasi nung Babylonian times, ito kasi ang motto nila eh. Kung sa Tagalog, tayo-tayo lang. Sila-sila yun. Tayo-tayo ito. Kaya natin ito.
So we pray that the Lord will do away with that kind of mentality in our hearts. Amen? We lift our hands and sing to His word as we declare He removes the Tower of Babylon in our hearts. We sing, Thy word. Can we give God a clap offering? Thank you, Lord. Pwede tayo mo po, pag-upo, pakisabi sa katabi, let's build the throne of God. Let's build the throne of God here in our hearts, sa puso po natin, at itaas natin ang Kanyang salita at ang Kanyang pagmamahal sa puso natin. So pag-uusapan muna natin mga kapatid, the Tower of Babel. Pakiulit, Babel. Pag narinig natin yung Tower of Babel, Babylon din po yan ha, kasi sa salitang Hebreo, Babel is Babylon. And if you know your Bible history, itong mga Babylonians, silang unang nagsakop sa bayang Israel. Silang unang sumugod and they destroyed everything. Yung templo, yung villages, lahat-lahat. With the leadership of King Nebuchadnezzar. Ayan, narinig niyo yung pangalan niya? Ang haba, no? Nebuchadnezzar. No, siya yung hari ng mga Babylonians. At silang unang sumakop. And because of that, that was the first diaspora. That was the first dispersion ng mga Israelites. Tandaan natin, nung sinulat tong lumang tipan, tong Torah, tong first 5 books of the Bible, nasa exile na sila yung mga Israelita. Yes, they were the first scriptures na sinulat ni Moises, pero tinapos nila yung Torah nung nasa exile na sila sa Babylon. So yung mga Israelita, relate sila ito sa Tower of Babylon, kahit noon pa nangyari yung Tower of Babylon. Pero the question is, where is Babylon today? Alam niyo po ba? Pakita na yung katabi. Where? Saan? Where? Ito ha, yung ancient city of Babylon is now modern-day city of Hilla, nasa south of Baghdad, capital of Iraq. Ayan. So, ang lumang pangalan ng Iraq is Mesopotamia. No? Kung alam niyo yung history, ang Mesopotamia, ito daw ang sabi, ang seatbed of civilization. Kasi doon nag-start yung Babylonian Empire. Yung Babylonia is sikat para sa mga hanging gardens. Kung mabasa nyo or ma-research nyo sa mga documentaries. No? Ang Babylon pala, doon pala nagsimula sa Iraq. Pero kung pupuntahan nyo talaga kung saan ang Babylon dati, ngayon, puro buhangin. Ruins. O, diba? Ruined ang lahat. So alam natin talaga kung ano nangyari, no? Over time. So the Tower of Babylon sa Genesis, yes, points to the Babylonian Empire ng unang sumakop sa bayang Israel, but it also points to the spirit, yung puso of Babylon in all of us. That's why napaka-relatable pa rin tong kwento nito of Tower of Babel, because it resembles and represents the ugly desire to dominate and trample on others of our own selfish wants. Kumbaga, kukunin ko yung gusto ko kahit sinong masasagasaan ko. It doesn't matter. Basta makuha ko yung gusto ko. Relate ba? Relate? Ako, minsan ganun din ako. And I thank God that in community, unti-unti, nawawala po yun. Kasi akong ugali ko, achiever eh. So gusto may ma-achieve ako. Sige, gawin ito. Yung tipong na may checklist, paggising ko pala ng umaga, may checklist 1, 2, 3, ganun pa? Ganun ba kayo? Ako, ganun ako eh. So kailangan gawin ko ito, ma-achieve ko ito. It doesn't matter who gets hurt. It doesn't matter who gets put aside. Basta makuha ko at magawa ko yung gusto ko. And that's why the Tower of Babylon represents 2 things. Ask me what? Unang-una is God rebellion. Nag-rebel ang mga Babylonians. Yung mga tao nung lumang tipan, no? They rebelled against God. And that happens so often hanggang ngayon. Amen? God rebellion. Pangalawa is self-absorption. Self-centeredness. Kasi ako ito. Kumbaga, I'm the center of my life. I'm the center of the universe. I'm the center of my job. I'm the center of my service. Pero kagaya ng sabi ng scripture, no? Whenever we raise our own name, insisting our own decisions and our own definitions of good and evil apart from God, we create a Babylon in our lives. Hi. Hello. May mga Tower of Babylon pa sa puso mo, kapatid. The best thing to do is this. Ask me what? Surrender the Tower of Babylon to God. Surrender it
to God today. Maybe your Tower of Babylon is yung pagiging mamatigas ng ulo, no? Yung pride, yung ego, yung jealousy, no? Yung selfishness, yung pagiging materialistic. Now, there's nothing wrong in these things, okay? Konting disclaimer, nothing wrong. Pero kung yun lang ang focus mo, baka focus ka na sa sarili mo. Baka focus ka sa pag-rebel kay God pala. So many modern day problems are Babylonian. And sa totoo lang, nakita natin yan. Especially, lahat tayo ay nasa social media na, di ba? Lahat. Oh, parang naiinggit tayo pag may mga social media influencers. Nako, parang ang yayaman nila, di ba? Isang post lang, di ba? Hindi lang yung gano'n na sayaw lang, di ba? Sumisikat na, di ba? Gano'n. Oo, hindi ko kakantahin, alam nyo na. No? Parang 30 million views, di ba? No, I'm not judging, okay? Hindi ko pero di ba? Parang just so we can make a name for ourselves. Just so pwede maging sikat. Just so may ma-post tayo. Parang we want to build ourselves up. Again, nothing wrong in that. Pero the question is, saan ba ang puso mo dito? Are you building your own tower or you're building up God's throne in your life? Magkaiba po yun. Because Babylon can be any government or political group or business or even a church or even a family that unite for the wrong reasons. Hi. Hello. Diba? Be careful that you don't put in the wrong reasons. Or once again, kagaya ng mga Babylonians, you will be rebelling God and you will be self-absorbed and self-centered. Dear friends, are you excited for God's word even more today? Ulit pakisabi sa katabi, let's build God's throne. And to continue God's word for us, please welcome Brother Alvin Barcelona. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Mas malakas sa palakpak para sa ating mahal na ina. Happy birthday, Mama Mary. Lahat po ng mga nanay in the house, please raise your hands. Ayun, palakpakan natin ang mga nanay. Hindi po Mother's Day, pero si Mama Mary ay kumakatawan din, lalong-lalo na sa mga ina. At ano po ba ang gusto palagi ng isang ina? Di ba? Makaanak na palagi. Di ba? Halos lahat ng iniisip niya at gagawin na para sa mga anak. At pag marami siyang anak, sigurado ko po, ang gusto ng isang ina sa kanya mga anak, nagkakasundo-sundo sila. Nagkakaisa. Ang alam ko, ang pinakamasakit sa isang ina ay yung mga anak niya nag-aaway-away. Mula sila yung mga bata, ay nag-aaway-away. Lalo na mga nagkaedad na, baka nagkademandahan pa. Naku, sakit sa puso ng ina yan. At higit sa lahat, alam kong gusto din ng ina na yung kanyang mga anak
sumusunod sa kanilang ama. That they become obedient and respectful of their father, lalong-lalo na sa ama natin sa langit. Kaya nga, tayong lahat ay talagang iisang pamilya. May isang ama sa langit, may kuya kay Jesus, at may ina ng simbahan at nating lahat. Kaya again, welcome to the last installment of our powerful, life-changing series, Under One Roof, Living in Blessed and Broken Families. And we've learned from Brother Tony, our big message and theme for this last talk, man's tower, God's throne. And we'll go home again with this message, stop building your tower. Start building God's throne. At natutunan natin kay Brother Tony ano yung sinasabi niyang tore ng Babel or ng Babylon or Babel na nagpahiwa-hiwalay sa mga taong gusto lang sila lang. Alam niyo yung tayo, sila, kami, sa una, natural naman yun eh. Kasi tayo nga, we belong to a family. Lahat tayo pinanganak sa isang biological family. That's why it is but natural that we love our biological family. But it should not stop there. Kaya kung napansin niyo po sa ating mga talks, we zoomed in and zoomed out our lenses. Yung talk 1 and 2, 3, pinag-usapan natin yung pamilya natin na napakahalaga. Tatay, nanay, kapatid, anak, or extended family, tito, tita, lolo, lola, guardians. Pero anong sabi natin? Hindi pwedeng dun tayo manatili. So we zoomed out our lens and showed God's family of families. Kaya mula talk 4 hanggang ngayon, yan ang pinag-uusapan natin, ang mas malaki nating pamilya. Again, God designed our little family, yung ating mga sariling pamilya, to be the moral foundation. Diyan talaga natin natututunan. It's the best school of values. Kaya nga hindi natin pwedeng i-skip yan, di ba? Sabi natin ng mga unang talk, hindi pwedeng ang bait-bait mo sa buong mundo, ang bait mo sa barangay, sa bayan, pero pamilya mo, pinabayaan mo. Pamilya mo, kinalimutan mo. No. Katunayan, the family is the most basic church. Diyan natin unang nakikilala ang Diyos, diyan tayo nalalapit kay Jesus. We need strong families. Believe me, we're gonna shout it out from the rooftops. We need strong families or else the whole world will collapse. Kaya nga sabi nila palagi, di ba? Ang kalaban daw, ang demonyo, ang lagi niyang tinitira yung pamilya. Kasi pag yung pamilya ang nawasak, mawawasak ang lipunan, mawawasak ang buong daigdig. Pero ngayon, binabalansin natin. But to follow God, loving your own family is not enough. Kailangan nating lumabas mula sa ating mga pamilya. At dapat nga kasama ang pamilyang lumalabas. Sa ating mga Pilipino, kilalang-kilala tayong makapamilya. Umiikot ang buhay natin sa pamilya. Kaya lang minsan lilinawin natin. Baka kasi nagiging mas mahalaga na yung pamilya kaysa sa Diyos. Minsan, bibigyan ko kayo ng halimbawa, malapit na ang Pasko, di ba? Berne. Ano madalas natin nadidinig? Ang Pasko ay tungkol sa pamilya. Totoo naman. Pero parang hindi yun ang talagang ibig sabihin ng Pasko. Ang Pasko, family reunion. Pasko, sama-sama. Pero doon lang ba matatapos? Ang Pasko ba'y tungkol sa pamilya lang? Ang masakit yan, paano kung wala kang pamilya? Wala kang Pasko. Kaya ang lungkot ng mga taong walang pamilya pag walang Pasko. Hindi kompleto ang Pasko. Malungkot ang Pasko. Bakit? Kulang tayo. Hindi makakauwi si tatay galing abroad. Wala sina. Siyempre malulungkot tayo noon dahil talaga namang family reunions, buo. Pero dapat ilalagay natin sa lugar. Ang Pasko ba humihinto lang sa pamilya? Hindi. Sa mas malaking pamilya yun eh. Ang pamilya ni Jose, ni Maria at ni Jesus. Ito ay tungkol sa Diyos na dumadaan sa ating mga pamilya. Kaya sa ating mga Pilipino, unahin ang pamilya. Totoo yan. Kahit ang simbahan sasabihin yan. The family is the first church. Pero wag unahin lang at wala na.
Some don't have a family-first paradigm. They have a family-only paradigm. Mali yun. Mahalaga ang pamilya ko. Very good. Mahalaga ang pamilya ko lang. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kasi pag ganyan ang ating kaisipan, di ba? Sabi natin, ako, basta nakakakain ng pamilya ko, nakakapag-aral sila, at sila'y magtagumpay, okay na ako doon. Pwede na akong mamatay. Di ba ganyan nadidinig natin eh? Nakatapos na yung mga anak ko, nakaplasta na sila, maayos na, pwede na akong mamatay. Talaga? Baka pag nagsipag-asawa na yung mga anak mo yan, kabahan ka na. Hindi pa, marami pang pwedeng gawin. Marami pang, may mission pa tayo sa labas ng ating pamilya. Oo, napakain mo yung pamilya mo. Pero naisip mo ba na about 95 kids die from malnutrition in the Philippines every day? Grabe. That there are about 13% of Filipino children suffering from malnutrition? Ano yun? Wala kang pakialam doon? Ang mahalaga, yung mga anak mo, yung pamilya mo, nakakakain. Bahala sila sa buhay nila. Kaya warning. Everybody say warning. Your love for your family is important, but it can make you selfish. Umiikot lahat ang buhay, pangarap, layunin sa pamilya. Bakit? Idudugtong natin yan sa talk ni Tony. Pag sinabi natin, tayo lang, tayo ang mahalaga. Babylonian thinking yun, di ba? Babel thinking yun eh. Yung tayo lang. Dito, sila, labas sila. Wala tayong pakialam sa buhay nila. Pero salamat naman ang Pilipino, hindi naman ganyan eh. Nung pandemya, talagang niligtas natin ang ating mga pamilya, pero hindi. Natuto tayong, di ba? Makiramay, makiisa, mayroon tayong community pantry, di ba? Nakakakain tayo, pero pakain din tayo ng iba. Itong nakalipas na linggo, pinagdadasal na naman natin na salamat tayo'y ligtas sa bagyo. We are all safe and dry. Pero hindi din tayo mapakali na tayo ligtas tapos yung iba lubog. Hindi ba? Yung iba ay, hindi, Pilipino pa. Kaya dito tayo sa Light of Jesus family, labas na naman yung ating little acts of love. Ayan, mula Camarines Sur, Naga, meron kami mga mga donation drive, hanggang sa kung saan bahagi, sa Bulacan po, marami apektado. Ako po, laging kinakamusta. Taga Marilao kayo, may kawayan, di ba lubog dyan? Lagi ko sinasabi, salamat sa Diyos, kami ligtas. Mataas yung lugar namin eh. Pero yung mga katabi namin, mga lubog. Hindi pa pwedeng huminto ka lang na kami, okay. Paano yung mga hindi? At may magagawa ka naman. Ay, kilos tayo. Kaya kami po, matayo po, mabilis din tayo kung di man tayo makalabas at magbigay, nagdo-donate tayo sa mga fund drives or pinagdadasal natin sila. At pagdasal natin na sana yung mga dadating pang bagyo ay hindi as disastrous. Why? Because God calls us to love more than just our own family. Otherwise, again, babalik tayo sa Babylon thinking na sinabi ni Brother Tony. Now, how do we get out of this thinking? Paano tayo lalaya sa kaisipang, basta tayo okay na yun? Hindi. Tingin tayo kay Jesus, sa anak ni Maria. Because Jesus came to free us from Babylon and the Babylon mindset na tayo, sila, kami. Ano ang antidote ni Jesus sa isipang pamilyahan lang ito? Tanong nyo, ano? Pinakilala niyo yung mas malaking pamilya. Sinabi niyang mahalaga ang pamilya mo, pero may mas malaki ka pang pamilya. We call it God's family of families. Better known as the church. Simbahan ay pamilya ng Diyos. Ang puno ay si Jesus. Si Maria ang ina, tayong lahat magkakapatid. Pero hey, kung messy yung ating sariling pamilya, dami ng problema. Mas messy po ang mas malaking pamilya. Yes, God calls us to be part of His family of families. Again, we call it our spiritual community, our spiritual family. Welcome to the Light of Jesus family. Sa mga newcomers, kahit first time niyo po, kasama na kayo sa The Feast family. At ang The Feast po, ang tawag dyan, yung gathering ito, pero pamilya po natin, ang tawag Light of Jesus family.
At talaga namang automatic member tayo ng simbahang Katoliko or simbahan ni Jesus. Baka meron po ditong mga hindi Katoliko, iisa po tayo sa simbahan at katawan ng Diyos. Pero uulitin ko, mas wild and mas weird itong mas malaking pamilya. Bakit? Doon nga sa loob ng pamilya, iba-iba na tayo ng trip, hindi ba? Naging talk din natin yung kahit magkapatid, iba ng gusto, iba ng hilig, ibang pagkain, ibang gustong isuot, ibang naging prinsipyo sa buhay. Di lalo na sa mas malaking pamilya. Yun ang paanyaya ni Jesus. To be part of people who are different. Different bloodlines, different backgrounds, different beliefs, and yet, Jesus calls us to love one another sa ating pagkakaiba-iba. Tignan nyo, si Jesus na lang Yung unang pamilya niya, of course, ang kanyang foster father, si Joseph, at ang kanyang ina, si Maria. Talagang lumaki siya sa pamilyang yon. Pero tingnan nyo, after some time, gumawa siya ng mas malaking pamilya, yung mga apostoles niya. Yan ang mga naging spiritual family niya. Pero kung iisipin nyo, iba-ibang mga tao yan. Meron dyan mangingisda, meron dyan tax collector, meron dyan zilot, at kung iba-iba. At ang entry point ay hindi dahil tayo magkapatid sa dugo. Pinipilit nga nung iba, may mga kapatid si Jesus dyan talagang biological. Wala po. Mga kapatid sa pananampalataya na kahit iba-iba. Ano entry point mo? Hindi na biological, spiritual. Basta pareho tayo na mga anak ng Diyos, magkapatid tayo. At eto pa, tulad na nabanggit ko, hindi lang naman yung 12 apostles ang kasama ni Jesus Marami pang mga disipulo. At sino sila? Iisang uri ba? Iisang lahi ba? Hindi. Si Matthew, tax collector. Kalaban nga nila yun hindi ba? Feeling nila, traitor yun Si Magdalena, isa yan sa mga disipulo ni Jesus. Makasalanan. Ang tingin talaga ng mga tao, babatuhin na siya 7 demons daw ang nagposes sa kanya, sa kasamaan niya. Ginawang disipulo, naging disipulo. Again, mga mangingisda, mga hindi nakapag-aral. So si Jesus, mga mahihirap ang kasama niya. Hindi rin. Meron din siyang kasama mga mayayaman. Baka hindi natin alam yan. Halimbawa si Chuza, disipulo niya yan. Sino si Chuza? Nagtatrabaho yan kay Herod, hari. Nasa palasyo yan. Pero naging tagasunod ni Jesus. At marami tayong mga nakilalang mga matataas ang posisyon. Sila Nicodemus, sila Joseph of Arimathea. Mga may pwesto yan sa kanilang community. Naging tagasunod ni Jesus. So ano sinasabi dito? Walang pinipili. Ano man ang lahi, ano man ang kalipas mo, ano man ang estado mo sa lipunan, sa buhay, welcome ka sa pamilyang ito. Last week, pinag-usapan natin yan It was a deliberate phase. Ang phase 1 ng Panginoong Jesus, paglingkuran ang mga Hudyo. Kapwa niya Hudyo yun The Jews. Pero wag matapos dito. Phase 2, labas tayo sa mga Gentiles. Sino ulit yung mga Gentiles, mga Hentil? Again, iniisip ng mga Hudyo, hanggang ngayon nga, iniisip ng mga, tayo po galing sa mga Hudyo na naging Kristiyano. Ang tawag po sa atin, Judeo-Christian. Pero mas Christians na tayo. Pero may mga Hudyo na hanggang ngayon, Hudyo pa rin. Jews. At noon, hanggang ngayon, ang iniisip ng Hudyo, sila lang. Sila lang ang anak ng Diyos. Sila lang ang maliligtas. Uy, di ba parang hanggang ngayon may nadidinig tayo mga relihiyon na ganyan? Pag hindi kayo kasapi namin, hindi kayo ligtas. Ba't naman? Kahit ano gawin ko, kahit ano gawin mo. Hindi ka kasapi dito, sa impyerno ka. Wawa naman. Ang daming ginawa ng Diyos, pag di kasapi, impyerno lahat. Ang galing, no? Isipin niyo yun. Kaya, ang Panginoon, sige, ito, especially ito, Jews. Pero huwag tayo matapos dito. Labas tayo sa Gentiles. At sino ulit yung Gentiles? Pag hindi ka Jew. Pag di ka Hudyo, Griego ka, Samaritano ka, o taga-Roma ka, labas ka. Tawag sa'yo, Hentil. Ano ginawa ni Jesus? Nung lumalabas na sa kanyang kapwa Hudyo, kumausap ng Samaritano. Yung Samaritanang babae na nag-iigib doon sa balon ni Jacob. Uy,
Pakinggan nyo yan. Daming sinasabi dyan. Umiigib siya sa Jacob's Well. Babalikan ko yan, Jacob's Well. Pinuntahan ni Jesus sa isang Samaritan village. Babalikan ko yan kasi ang mga Samaritano, kagalit ng mga Hudyo. Pero humingi ng tubig si Jesus. Kaya sabi ng Samaritano, babae, ba't humingi ka sa akin? Samaritan ako. Di ba magkaaway tayo? Pero dahil kinaibigan ni Jesus, yung Samaritan village na yon, yung buo, nagkikikwento yung babae, kinausap ako, nalaman ng buhay ko, na ang dami kong asawa, etc. Lalo niya tuloy nalaman ng buong bayan. Pero dahil doon, nakilala nila si Jesus. May pinalaya si Jesus na na-possess na tao na maraming mga baboy. Ang tawag doon, gathering, region. Pero ano yung sabihin nun? Pag malaman nyo, ba't maraming baboy doon? Di ba yung na-possess yung lalaki doon, tapos pinalipat ni Jesus yung masamang espiritu sa mga baboy. Tapos yung mga baboy pinatalon sa bangin. Di ba? May issue nga doon. Ba't naman napaka-cruel yung mga baboy pinatalon sa bangin? May iba sinasabi si Jesus doon. Ang unang sinasabi noon, yung lugar na yon hindi Hudyo. Bakit? Bawal sa mga Hudyo, baboy. Para sa mga kapatid nating Muslim, bawal. So pinapakita ni Jesus na kahit sa lugar ng mga baboy, pupunta siya at tutulungan niya. Iniiwasan yan ng mga Hudyo. Iniiwasan yan. Ito, baka hindi nyo alam, very interesting. Nagpakain si Jesus sa 5,000 mga tao, pinadami niya ang tinapay at isda. Remember? Ilan? 5,000. Sino pinakain niya? Mga Hudyo. Pero alam niyo bang may pangalawa siyang pinakain na ganun karami? 4,000? Halos ganun. Saan niya ginawa yon? Sa Decapolis. Kanina binanggit yan sa Gospel, sa Decapolis. Ano yung Decapolis? 10 towns that are non-Jews. Mga hintil. So nagpakain si Jesus sa mga Jews at naghimalat, nagpakain din siya sa mga hindi Hudyo, sa mga hintil. Ngayon, nakikinig lang tayo, pero kung tayo nandoon, may iskandalo tayo niyan. Sabihin natin, Jesus, kami lang pakainin mo, tayo kalahi lang, ba't napapakain ka dyan? Ay, palaya, ang kausapin mo lang yung lahi natin, bakit humingi ka tubig dyan? Ang palayain mo lang sa pagkaposes, yung kapwa Hudyo, bakit pinapakita ni Jesus that Jews and Gentiles can follow God, should follow Jesus. Jesus is teaching us how to live with other images of God. Because everyone, Genesis, balik palagi sa Genesis. Lagi namin sinasabi nila, Brother Bo, lahat ito bumabalik sa Genesis. Bakit Genesis? Because all of us, sabihin nyo, lahat tayo, created in the image and likeness of God. Walang sinabi sa Genesis, the Jews were created in the image and likeness. Wala. Every human being. Pinapakita ni Jesus, pare-pareho yan. Whether they're Jews or Gentiles, whether we like them or not. Kaya yung parable of the Good Samaritan, grabe yon. Grabe ang kwentong yan sa atin, parang bedtime story, na be kind to others. Kung kayo nakikinig noon nung kwento ni Jesus yan, nung una ma-entertain kayo, pero pag matagal na may iskandalo ka. Bakit? Una sa lahat, uulitin ko, ang mga Hudyo, galit sila sa mga Samaritano. At ang mga Samaritano, galit sila sa mga Hudyo. Pero ano yung kwento? Ano yung kwento? Luke 10:30-37. Let me quickly read. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. Sino yung natatravel? Jew. Uulitin ko sila lang anak ng Diyos, sila lang sa lahat. Ta-travel siya. He was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. A priest came along. Ang priest nun, Levite. Ang mga Levite, sila lang po ang makakapasok sa templo. Doon sa loob. Mayroong mga layer-layer yan sa Jerusalem, sa templo. Dito, mga lalaki, doon, sa labas, mga babae, dito, yung mga mas banal, dito. Doon sa altar, walang ibang makakapunta dyan, mga Levite. Banal ang Levite. Anong ginawa ng Levite nung dumaan? Nilagpasan. Kaya kung ikaw nakikinig dito, tumataas na kilay mo. Bakit?
Parang kontrabida ngayon yung mga banal natin. Oh, ano pa? When he saw the man lying, he crossed to the other side of the road and passed him by. Sino sumunod? Next, please. A temple assistant. Oh! Temple. Diba? Jewish ito. Dumaan, pero nung nakita, iniwasan. He also passed by on the other side. Then, a Samaritan came along. When he saw the man, alam natin yan, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put this tree. He put the man on his own donkey, took him to an inn, he took care of him. Next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you next time that I'm here. Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Biglang binalikan ni Jesus. At sinabi nila, palagay niyo, sino ang naging mabuting kapwa dito? Yung kausap ni Jesus sumagot, the man who showed him mercy. Then Jesus said, yes, now go and do the same. Una natin dinig yan, ano lesson yan? Be kind to others. Very good. Pero mas malalim lesson yan. At kung nandoon kayo, may eskandalo kayo. Yung Samaritano, ginawa niyang bida. Kaaway nila yun. Ang mga Samaritano, malalaman nyo mamaya, mga taksil yan sa kanila. Kaya ako nakikinig teka, parang binabaliktad ni Jesus, parang tayo pa ngayon ang tutulungan ng mga yan, yung mga tagalabas yan. It was a huge scandal, but Jesus was shaking up their prejudices against people. Tandaan nyo, Hudyo si Jesus, ha? Hudyo yung mga kausap niya, biglang binaliktad niya, Samaritano ang tumulong dito. Wow! God asks us to let go of our anger. Galit sila sa mga Samaritano and our need to get even with people who hurt us. Gusto nilang makiganti. At ito, malalim ang hugot. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus, kung huhugot tayo ng huhugot sa sama ng loob, ano sabi ni Father Pau kanina, patuloy tayo nagtatanim, we cannot build God's throne. We're only building our own towers. Mga tore natin na kami ito, kayo dyan sa labas. Gusto niyo malaman bakit sila galit sa mga Samaritano? Tapos i-apply natin sa atin, ha? This is very interesting. 3 reasons. 3 reasons why the Jews hated Samaritans and vice versa. 3 reasons. Pakinggan nyo. First reason is politika. Political. Sabihin nyo, political. Second, racial. Third, religious. Naku, sabihin ko muna yung konteksto. Bakit political? Kasi, nung namatay si Haring Solomon, ng 930 BC, tagal na. Kita nyo, tagal na. BC pa. Ha? Pero ang lalim ng hugot nila, hindi nakalimot. Nag-split ang bayang Israel. Isa naging north, mahalagang matutunan yan, naging northern kingdom na ang capital ay Samaria. At southern kingdom na ang capital, Jerusalem. At mula noon, lagi na magkaaway ang dalawang yan, north and south. Kaaway sila. Bakit? Sinasabi na, kami ang capital. Hindi, kami. Dito ang sentro. Hindi, kami dito. 930 BC pa. Nabuhay na ang Panginoong Jesus, ganun pa rin. Pangalawa, racial. Bakit? Ito, pakinggan nyo. Ang bayang Israel, lagi nasasakop ng mga kung sino-sinong bansa. Ang isa sa sumakop sa kanila, Assyria. Empire yan . At tandaan nyo, lahat ng sa labas ng Hudyo, hentil. Hindi sila pwedeng makipagmingle dyan. Lalong-lalo na hindi ka pwedeng maging asawa ng tagalabas. Na-conquer sila ng Assyria, yung Northern Kingdom, in 722 BC. Yung mga foreigners, yung mga Assyrians na nagsettle, naging asawa yung mga Hudyo. Alam mo naman ang pag-ibig, kahit sino ka pa, di ba? Walang kinikilala. Naging mag-asawa sila, nagkaanak. Yung mga anak ngayon, anong tawag? Mistiso. Mistisong Hudyo at mistisong Hentil. Are you getting that? Pero ang tingin ng mga nagtaksil yan. Biro mo, pinatulan niya yung mga kaaway natin. Kaya yung mga anak, tinawag nilang Samaritans.
At ang tagal-tagal na noon, din nila nakalimutan. Mga anak na mga nagtaksil yan sa kasaysayan natin nung lalim ng hugot. Pangatlo, religious. Yan ang pinakamasakit sa kanila. Bakit? Umandar na yung mga Samaritano. Diba? Dumami na yung lahi nila. Mga half-breed yan, ng mga Hudyo. Nagdadasal pa rin sila kay Yahweh, pero naiba na yung kanilang pamamaraan. Dahil naging mistiso din eh. Nahalo na dun sa mga dati din nilang mga relihiyon. Are you following? In fact, naniniwala sila sa Torah. Yung Torah, Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus, Numbers. Pero yung ibang aklat, di sila naniniwala. Wala pang Bible nun, ha? Ang hawak lang nila yung Torah at saka writings sa mga prophets. Judges, Kings. Ang mga Hudyo, naniniwala sila sa Torah at sa writings sa mga prophets. Yan. Away ngayon sila niyan. Noon pa lang, meron na silang ganun. Kulang yung Biblia mo. Hindi, ito. Kulang scriptures mo. Ito ang tama. Away sila. Higit sa lahat, yung mga Samaritano, dahil nasa Northern Kingdom sila, gumawa sila templo sa Mount Gerizim. Yan, para pag nadinig yung mga gospel, sinasabi ni Jesus na kayo, nagdadasal doon, dito. Yung mga Southern, syempre, ando doon yung temple ng Jerusalem. At sa isip ng lahat, yun ang pinakabanal. O di again, meron silang templo, meron kaming templo. Ito pinakamasakit. Dahil yung templo ng Jerusalem ang mas mukhang malakas. Jerusalem yun eh. Baga Maynila yun eh. Pinasira. Nung high priest, nung 128 BC, pinasira niya yung templo ng kabila. Hindi makalimutan ng mga Samaritan yun. Pati relihiyon nila ay pinakialaman, winasak. Bakit ko kinikwento ito? Tagal-tagal na nito. Tanong nyo bakit? Kasi tatanong ko kung hanggang ngayon nangyayari yan. Hindi lang sa Israel, pati sa atin. Hindi ba? Mag-e-election na naman next year. Sino kandidato mo? Ikaw? Nako, yung kandidato. Anong lahi? Kami, solid north. Kayo, solid south. Ang ulit-ulit, hindi ba? Who is our Samaritan? Solid. Hindi naman masama maging proud kang Ilocano ka, o Bulakenyo ka, o Kapampangan ka, o Mindanawan ka, o Visayan ka. Walang masama. Kaya lang ang hirap pag yung kami lang versus you. Iba leader nyo. Hindi ko naman sinasabing, magkaisa tayo palagi. Hindi. Sinasabi naman ni Jesus, kilala ng pagkakaiba. Pero huwag man tayo magpatayan. At higit sa lahat, religious. Hanggang ngayon, kami lang ang tama, kayo mali. I get that a lot. Ako lang sa social media, gaganda na ng mga pinupost ko. Dami mga, amen, praise God. Biglang, mahaba buhok mo. Dapat magpagupit ka muna. Hindi kami naniniwala sa'yo. Mo, ganda ng mga sinabi ko lahat. Buhok yung nakita. Totoo yan. Ito lang, itong week lang na to. Post ako. Nagbigay kami ng retreat, 2 araw. Sa 10 eskwelahan sa Nueva Ecija, dun sa Olongapo ginawa. Abay, 2 araw kami nag-praise and worship. 2 araw nagdasal, nagbasa ng Biblia. Pinost ko yung mga worship songs. Kasama natin ang Diyos, si Ayo, nag-lead. The goodness, have you seen how good? Post ako niya. Amen. Tapos pinost ko din, mahilig din akong kumanta para makarelate sa millennial. Kanta din kaming Ben and Ben. Kasi ang ganda eh. Mahiwaga, pipiliin ka, araw-araw. Para yung mga millennial na nakikinig, yung mga ayaw ng mga, di ba, kasama natin, nahihiya, parang nakukuha. Pero nung nag-Ben and Ben kami, kanta pa kami ng mga, habang buhay. Pero yung mga nakikinig, relate. 2 araw ka ba naman magbibigay? Dapat may mga breaks ka noon. Sinasabi ko naman, araw-araw natin piliin ng Diyos. Habang buhay natin ibigay. Yung mga kanta na-relate ko. Amen. May magsasabi, binababoy mo ang Diyos. Hinahaluan mo ng kung ano-ano. Hindi ka man lang nagdasal. 2 araw kami nagdasal. Yung nakita mo, kumanta lang ko isang Ben and Ben, punta na ako sa impyerno. Bakit ganun tayo?
Minsan, pinopost ko yung mga skit. Ito lang, pinost ko lang yung skit natin la Christian at nila Nelson. At alam nyo naman, yan ay strategy. Teacher po kasi ako eh. Kailangan may motivation. Kaya pag nakakatulog-tulog na yung mga tao, strategy yun eh. Pero sabi nila, ginagawa mong palabas, ang preaching. Pinakinggan mo ba yung mas marami kong preaching? Nakita mo lang yung pinatawa ko yung tao? O pati sila tumawa, impyerno na rin sila. Bakit tayong pinipilit natin yung atin lang ang pamamaraan? Kung gusto mo yung pamamaraan mo, if it works, go. But this is working for us, hindi ba? But hindi tayo mag-disagree to disagree, di ba? Or if it's working for you, praise God. If it works for us, amen. Gusto ko nga sabihin, sino ba may sabi sa'yo, manood ka ng video ko, umalis ka na lang dyan. Di ba kita inimbita dito, Di ba? The point of Jesus, we have many negative biases against certain people. Uulitin ko, mag-i-eleksyon na naman. Of course, mamili tayo ng mga kandidato. Pero sana wag naman tayo magpatayan at mag-insultuhan. Ina ninyo, lalo na ngayon. Di ba? Okay lang tayo magdiskusyon. Ako po, linggo-linggo, umiikot ako. Mula North, South, last week lang, Davao, Tacloban, Ormoc, para pakinggan ng mga tao. Ang mga kausap ko po, mula transport groups, LGBTQ, mga pastor, Muslim, mga gusasaka, mga isda, mga mayor, congressman, governor, pakinggan lahat. Bago tayo magtirahan, bago tayo magsiraan, pakinggan. Hindi yung ang bilis-bilis natin sa social media, mag-i-eleksyon naman, kanya-kanya na naman tayong tawag. Ang mga tawag natin. Sasabihin ko, para talagang matauhan tayo. Di ba? Ay, yan ang kandidato mo, bobo, tanga, lutang, lugaw, bangag, shimenet, at kung ano. Alam ko, minsan nagpapakyut lang tayo para naman tumawa naman tayo na kakaloko na itong mga nangyayari. Minsan naman ang Pilipino, para lang tayo matawa. Pero sana not at the expense of others. Are you getting me? Or siyempre, kailangan nating sabihin yung ating mga prinsipyo. Hindi ko sinasabing, we fight for truth, we fight for justice, we fight for righteousness. Amen? Pero siguro mo yung ginagawa mo, hindi ka lang nagpaparami ng likes at mag-viral ka lang. Are you listening to me? O nang iinsulto lang ng diretso sa tao. We talk about issues. Religion, let's talk about it. Politika, let's talk about it. Regionalism, let's talk about it. Pero huwag personal. Mga Kristiyano tayo, di ba? Mga anak tayo lahat ng Diyos. Kahit tayo magkakaiba, iisa. Amen? Palakpakan natin. Kaya ano sabi ni Jesus? Brick by brick. One person at a time. Let's turn the other cheek. Let's give up our cloak. Especially for people we don't like. Alam niyo, madaling mahalin. Ay, sinabi ni Jesus yan eh. Madaling mahalin yung nagmamahal sa'yo. Pakinggan niyo ulit Madaling mabait sa mga taong mabait sa'yo. Hindi ka kailangan maging Kristiyano o Katoliko gawin yan. Kahit walang Diyos, kaya nila maging mabait sa mga mabait sa kanila. Are you getting me? Anong sabi ni Jesus? Kung gusto mo talagang Kristiyano ka, maging mabait ka kahit doon sa hindi mabait sa'yo. Yan Kristiyano nga yan. Kung tayo yung mga mabait ako sa, di ba? Parang si FPJ yun eh. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Di ba? Pagkaibigan. Pagkaaway. Wala na tayo pinagkaiba sa kahit anong reliyon o kahit mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero sabi ni Jesus, gusto mo maging Kristiyano ka? Pag binato ka ng bato, batiin mo tinapay. Lagyan mo lang palaman na matigas-tigas. Pag pinalakad ka na 1 milya, lakad ka 2 milya. Pag hingi yung damit mo, bigay mo pati cloak mo. Of course, may mga ibig sabihin yan. That's for another talk. Pero talagang sinasabi ni Jesus, love your enemies. Wow! Love yung iba sa'yo. Kasi kung love mo lang yung love mo, yung love ka din, hindi yan Kristyanismo. Comfort yan and convenience. Kaya,
yung parable of the Good Samaritan. Loaded talaga yan. Lagay natin yung kwento ngayon. Pwede? Pwede? Pwede ko ikwento? Tapos ipopost ko, tapos mag-aantay ulit ako ng mga basher ko? Ha? Pero para sa inyo, ha? Pwedeng ganito yung kwentong yan eh. Minsan, may dalawang magkaibigan. Diba? At itong dalawang magkaibigan na ito, ha? Masaya sila. Kakasundo sila. Kwentuhan sila. Pero may nangyari. Tanong nyo, ano? Nag-eleksyon sa bayan nila. Tapos, na-discover nila, magkaiba sila ng kandidato. Bakit yan ang iboboto mo? Ha? Hindi kasi ito. Away sila. Hindi pwedeng ganyan. Kung magkaibigan tayo, dapat yung prinsipyo, ito. Pinapaliwanag nung isa, pwede naman tayo magkaiba, pero magkaibigan pa rin tayo. Hindi! Lalo na nung nalaman nung isa, teka, taga saang probinsya ka ba? Nung nalaman niyang, taga doon ako. Siya taga Maynila. Kaya pala ganyan utak mo nang insulto na. Tapos nalaman pa niya, pati pala relihiyon nila magkaiba. Nako! Talaga palang ikay pupunta sa kabila Kaya sabi niya, mabuti pa, maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Hindi kita pwede maging kaibigan. Ano, timing pa sa sinabi ko. Abay, malungkot yung kaibigan na tinalikuran niya dahil sa pagkakaiba lamang ng political beliefs, region, at pananampalataya. At dahil doon, naghiwalay nga sila at nakakita siya ng mga bagong kaibigan. Kaibigan na kapareho ang partido. Mga gwapo pa, no? Kapareho ang region, mga taga-syudad. Kapareho pa ng pananampalataya. Kaya talagang match na match sila. Jive na jive sila. Tayo-tayo yan. Solid. Ayan. Lumipas ang ilang taon, itong lalaking ito, naglalakad sa isang ilang na lugar, at nung naglalakad siya, tinambangan siya ng mga magnanakaw, ng mga bandido. Ng mga bandido, bilisan niyo, overtime na tayo. Ano na kayo? Kaya ako nababas nako! At pinagbububog siya. Pinagpapapalo. At ninakawan pa. Kinuha ang cellphone. Kinuha ang wallet. Kinuha ang damit, pantalon. Hindi. At nung pinagbubugbog, iniwanan na halos mamamatay na. Bugbog sarado. Abay, tama-tama naman, may dumaan. Ang unang dumaan, parang pamilyar. Di ba yun yung mga kapartido niya? Pero nung nakitang duguan siya at makakaabala sa kanya, pumunta pa sa ibang daan at iniwasan. Yung sumunod niyang dumaan, opisyal pa ng kanilang samahan. Kasama pa rin niya sa pananampalataya. Pero nung nakita, humingi siyang tulong, nilaktawan siya. Hanggang sa halos naghihingalo nga siya. Tapos na awards night, baka mahabol ka ba sa... May pangatlong dumaan. At nung nakita siya, dumugo ang kanyang puso. Naawa at tinulungan. Tinulungan siya. Tinignan ang mga sugat. Tinignan ang mga, hindi pa kayo, wala pa ako sinabi, mamaya pa kayo. Mamaya. Siya muna. Advance. Sige, kung nakita na kayo standby na lang. Sige. Okay. Tinulungan mo na parang malapit-lapit dun sa gospel. Pinunasan,
binuhusan pa ng langis, pero wala nang malay yung nabugbog. Hindi na kontento yung lalaking yon, itinayo siya, binuhat, at dinala sa ospital. Yun palang kayo. Dinala sa ospital. Dinala sa ER. Umatin sa kanya. Siya'y agad-agad na ginamot ng mga nurse at ng mga doktor, at ng doktor, assisting, at binantayan nung lalaking tumulong. At nung kinamusta niya, sinabi ng doktor sa kanya, okay naman siya, mabubuhay naman siya. Kaya kailangan dyan mga 3 araw dito sa ospital. Naku, yung mama agad-agad, kinuha niya yung wallet niya, binayaran kung ano man ang gasto sa kanya at ano man mga gamot, at babalik pa ako para lang siya gumaling. At umalis na yung lalaki. Huwag masyadong malayo. At lumipas ang ilang araw, natauhan na yung binugbog. Gumaling na siya. At tinanong niya, anong nangyari sa akin? At piniliwanag, ayan, ikaw ay nabugbog. Pati yung doktor, acting na rin. Nag-moment. Binugbog ka, halos patay ka na naiwan. Nilagpasan ka ng ilan ayon sa mga nakasaksi. Pero may tumulong sa'yo. Dinala ka dito at binayaran pa ang lahat ng pangailangan. Nagtanong siya, sino yung tumulong na yun? Kailangan ko siyang pasalamatan. Tamang-tama, bumalik yung lalaki. At sabi ng doktor at mga nurse, yan, siyang tumulong sa'yo. Kaya tumayo siya kaagad. At nagpasalamat, bagamat di niya nakikilala. Nakatakip ang mukha eh. Nagpasalamat siya. Dahil sa'yo, nabuhay ako. Salamat. Pwede bang makilala kung sino ka? At ibinunyag nung tumulong sa kanya, yung kaibigan niya na tinakwil niya. Kaya lalo siya nag-emote. Nagsisi sa kanyang ginawa. Sa panghusgan sa kanyang kaibigan na siya palang tutulong sa kanya. The parable of the Good Samaritan today. Palakpakan po natin, Brother Nelson, Brother Christian. Andyan pa yung ating mga servants, si Brother Lex, ating medical team. Asan yung mga nagbungbog? Ayan. Marshall yan pambira kayo. Paano pa kayo mapagkakatiwalaan yan mga tao? Ayan. Palakpakan po natin ang ating mga servants. Thank you. Hindi naman tayo nang bubugbog na literal. O hindi tayo nang tatakwil ng literal. Pero tingnan din natin. Baka nga yung ating mga tinataboy, yung ating mga sinasaktan, makabalang araw, sila pa yung gagamitin ng Diyos para tulungan ka at malaman mong bandang huli, tayo ay iisa. Tumayo tayong lahat. Our problem is we're quick to making judgments. Ang tagal natin magpatawad. Okay lang magalit, Huwag na masyadong matagal. Nung huling eleksyon, talaga marami, alam niyan, marami mga magkakaibigan, kahit magkakapamilya, hanggang ngayon, di na nagbabatian. Okay naman yun. Magkaiba tayong prinsipyo, okay lang. Pero sana, huwag masyadong matagal that it already cost us our relationships and our friendships. Why? Because every time we do that, binabalik natin yung Babylon. Binabalik natin yung kami ito, kayo dyan. And when we gather with others and we say, tayo-tayo lang, dyan natin sinasabing, kami lang ang mas tama. Kami lang mas nakakaalam. Kami lang ang mas may karapatan. Kayo labas. Tandaan nyo, si Jesus, dun sa kwentong yon, siya ang Good Samaritan. Sino yung binugbog? Tayo. Saan tayo nabugbog? Sa kasalanan. Tayo yung tagalabas Tuwing tayo nagkakasala, lumalabas tayo sa circle ng Diyos. That's what sin does to us. Lumalabas tayo. Pero hinahayaan ba ng Diyos na nasa labas tayo? Hindi. Hahanapin niya tayo.
Sa punto pang pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Siya pa bumaba. Tayo na nga yung lumabas. At tayo yung bugbog sarado. Si Jesus yung huminto. Pinagaling tayo. Ginamot tayo. Dinalapat tayo sa mga taong tutulong sa atin. Sa simbahan. Kaya Jesus as our good Samaritan, and by the wounds of His cross, He was the one who bandaged our wounds and continues to pray for healing. And that will continue to happen if we always realize that we belong to God's family. At mahihinto lang ang hidwaan if we stop building towers and start building God's throne in our lives. Tatapusin ko po itong talk na ito. Ibabalik ko yung 2 powerful prayers itong ating series. Dadasalin ko uli ngayon yung healing of the family tree. Remember that? Bakit? We're not just now healing our own family. We're healing the bigger family. Dahil kahit tayo pare-parehong Katoliko, tayo din ay may pagkakahidwaan. Pare-parehong mga Kristiyano, tayo minsan ang may pagkakaiba-iba. Nawa, sa dasal na ito, God continues to heal our biological families and our spiritual family. At mamaya pagbalik ko sa worship, dadasalin ko naman ulit yung exorcism prayer. Para tunay nga na maging buo. Si Father Pao, healing ang ating gospel. Ephata. Alam niyo ibig sabihin ng ephata? Sabi ni Father Pao, be open. Sabihin niyong lahat, be open. Kaya minsan nakakapag-alala yung sinabing, ako, Katoliko ako. Katolikong sarado. Baka sa sobrang sarado mo, hindi na nakapasok si Jesus. Hindi pa nakapasok yung iba. Hindi. Mas maganda ata maging Katolikong bukas tayo. Amen? Let's continue the healing. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Pray with me. Pray for healing of the whole family of God. Heavenly Father, I come before you as your child, in great need of your help. I have physical health needs, emotional needs, spiritual needs, and interpersonal needs. Many of my problems have been caused by my own failures, neglects, and sinfulness, for which I humbly beg your forgiveness. But I also ask you to forgive the sins of my ancestors, whose failures have left their effects on me in the form of unwanted tendencies, behavior patterns, and defects in body, mind, and spirit. Heal me, Lord, of all these disorders. With your help, I sincerely forgive everyone, especially living or dead members of my family tree, who have directly offended me or my loved ones in any way, or those whose sins have resulted in our present sufferings and disorders. In the name of your divine Son, Jesus, and in the power of the Holy Spirit, I ask you, Father, to deliver me and my entire family tree from the influence of the evil one. Free all living and dead members of my family tree, including those in adoptive relationships and those in extended family relationships, from every contaminating form of bondage. By your loving concern for us, Heavenly Father, and by the shed blood of your precious Son, Jesus, I beg you to extend your blessings to me and to all my living and deceased relatives. Heal every negative effect transmitted through all past generations and prevent such negative effects in future generations of my family tree. I symbolically place the cross of Jesus over the head of each person in my family tree and between every generation. I ask you to let the cleansing blood of Jesus purify the bloodlines in my family lineage. Set your protective angels to encamp around us and permit Archangel Raphael, the patron of healing, to administer your divine healing power to all of us, even in the area of genetic disability. Give special power to our family members, guardian angels, to heal, protect, guide, and encourage each of us in all our needs. Let your healing power be released at this very moment, and let it continue as long as your sovereignty permits. In our family tree, Lord, replace all bondage with a holy bonding in family love, and let there be an ever deeper bonding with you, Lord, by the Holy Spirit to your Son, Jesus.
Let the family of the Holy Trinity pervade our family with its tender, warm, loving presence, so that our family may recognize and manifest that love in all our relationships. All of our unknown needs we include with this petition that we pray. In Jesus' precious name, amen. As we pray, Saint Joseph, patron of family life, pray for us. Amen. Come as one big family of God. Let's worship Him.